Hello, what's up? What's up again, guys? Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon dito sa morning and I would like to share to you word of God. Alam niyo sa buhay natin, ang dami tayong napagdadaan ng mga problema, pero lahat ng problemang yun ay baliwala lang din kung Bible ang paggagalingan ng ating lakas, di ba? Or ng ating talino. And eto nga, ang nais ko lang ibahagi sa inyo ay yung sa Galatians at etong hawak kong Bible ngayon ay Tagalog kaya ang mga taga-Galatia, sabi niya. Chapter 2, verse 20. Ang sabi niya dito, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Bang napakagandang reminder sa buhay natin na ano we for us na mga nanampalataya na kay Jesus Christ sa nag-iisang Diyos na buhay is lagi nating it's a reminder for us na our lives ay hindi na sa atin ba- dahil nga niligtas na tayo ng ating Panginoon. And 'di ba? Once na niligtas tayo ng isang tao or yung mga experience natin sa buhay natin din sa world is kapag may gumawa sa atin ng mabuti or may tumulong sa atin is magpapasalamat tayo and gano'n din tayo kay Jesus Christ na dapat din magpasalamat tayo and ito ang best way to give thanks sa ating Panginoon na mamuhay tayo ng naayon sa katuruan niya, yung sa gusto niyang way kung paano talaga tayo mamuhay. Kaya nga sabi niya, ulitin ko, kaya hindi na ako nabuhay ngayon, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. For it is not I who lives in me, but it is Christ who lives. Kasi nga, yun, gaya ng pagpalit ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo na imbis na tayo nandun, ay siya yung pinako para sa ating mga kasalanan. Naway tayo mamuhay din tayo ng ano, ng naayon sa kagustuhan niya na mamuhay tayo na hindi natin pinapakita kung sino tayo. Hindi natin pinapakita yung worldly na tayo, kundi napakita natin yung na-transform at binabago ng ating Panginoon na yung tayong yun ay yun yung buhay na hindi yung mundo ang nireflect kundi ang pagmamahal ng ating Panginoon. Yun. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Yun. Let's live by faith sa nag-iisang Diyos na buhay, nag-iisang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo. At sabi niya dito, Diyos na nagmamahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin yan. As we live today, every day, mga kapatid, let us always be reminded na ang buhay natin ay worthless kung mabubuhay tayo para lang sa sarili natin, kung mabuhay tayo ng para sa mundong to at may, lagi nating tatandaan na mamuhay tayo na para sa Panginoon dahil ang ating Panginoon lang makakapagbigay sa atin ng totoong fulfillment, diba? And as we live daily, let's show everyone na kung sino yung namumuhay sa atin
na hindi na tayo yung lumang tayo, kundi tayo na yung tao na nire-reflect yung buhay ng ating Panginoong Hesus. Sorry, 'di ba? Let's live a life that is according to God's words and according to His purpose. Let's live a life kung saan papakita natin sa ibang tao kung sino talaga tayo and kung ano tayo. Yun ay Kristiyano. Ah, yun nga, 'di ba? Sabi nga nila is kung makikita niyo yung sa Bible, may ano may mga gospel books doon, Life of Christ, and alam niyo ba na may isa pang gospel na maaring binabasa ng mga hindi nananampalatayang nakapaligid sa atin. Yun ay yung gospel na pinanghahawakan natin, pinamumuhay natin dahil minsan is tayo yung Bible na tayo lang yung Bible na binabasa ng ibang tao dahil yun nga, lalo na't alam nila na tayo ay Kristiyano, 'di ba? Expect nila na namumuhay tayo ng according to the word of God. And sometimes we might fall pero lagi nating tatandaan na when hindi natin kaya kung tayo lang. When lagi nating surrender sa ating Panginoon lahat ng problema at pinagdadaanan natin sa buhay. Yun lamang mga kapatid ang paalala sa atin ngayong umagang 'to. Shalom.